Good morning sa lahat. Magang maaga tayo dito nagpunta sa ating palayan guys. Minamaximize natin ang ating panahon. Hindi pa tayo nakapagpakain ng ating mga hayop pero inuna natin dito sa ating palayan dahil medyo distansya sa atin. Kaya inuna natin dito na matingnan upang makita natin ang sitwasyon. So sa ngayon ay 75 sorry. Sa ngayon ay 75 days old na siya. At ito na ang kanyang sitwasyon. Sana lang walang malakas na hangin dahil 3 beses nang umulan dito ng hapon upang hindi makadapa ang ating palay. Dahil kung makadapa itong sa ganito pang edad, hindi na magkalaman ang kanyang butil. So maepektuhan ang kanyang recovery. Yan, may payuko na, meaning may silid na ang sa dulo. Ayan, naninilaw na. Ito, may silid na to. Hintay na lang tayo ng 25 to 30 days allowance makapag-harvest tayo. May pangilan-ilan na nahalo sa ating binhi. Ayan. So ang gagawin natin nito bago tayo magkuha ng binhi, kukunin muna natin ang mga sagol. Itong halo, ito. So kukunin muna natin bago tayo makapag-ani ng pang binhi natin. Wala pa tayong nakitang mga anumang insekto. Salamat tayo dahil wala tayong nakitang mga rice bug. Napakaganda talaga ang butil. Buyag, kalayan sa Ginoo. Ang problema natin ito guys, naka-recover tayo sa palay, pero ang problema natin ay ang presyo. Dahil itong local buyer natin dito ay mag-agad din sa presyo ng mga big time na mga buyer. So barato kaayo ang presyo. Sa ngayon daw ay 16 pesos na lang. So 16 pesos per kilo. So ang input natin dito base sa study ay mag 12 pesos. 12 pesos ang input bawat 1 kilo. At bilihin ng 16. So meaning may 4 na 4 pesos tayo na ginansya, pero hindi pa yan ginansya. Hindi pa yan natin abot dahil kukunin pa natin ang labor nito. Labor at saka pump boat yung pagtra-travel natin. Sana tumaas man lang kahit 2 pesos para mataas-taas din ang ating income. Malaki-laki ang ating income. Dahil kung hindi madagdagan ang presyo, lugi pa rin ang mga farmer, kawawa pa rin. May bumili man ng medyo mataas-taas na presyo, pero kaso sa NFA kailangan maibilad ang ating palay. So itong mga farmer sa katulad natin, wala naman tayong facilities na mga dryer. So mahihirapan din tayo, magbayad pa tayo ng pahawol papunta sa dryer at saka magbayad din tayo sa mga dryer. So ganun pa rin. At saka medyo matagal-tagal ang proseso. Kaya ang mga farmer ay doon talaga sa mga local buyer papunta kahit na medyo mababa ang presyo. Dahil
mabilis lang ang transaksyon. So ang mangyari tuloy ay OD. So ang gagawin ay maghanap tayo ng paraan na liliit ang ating input upang hindi tayo malulugi. So itong ginagawa natin na organic natin, isa na to sa paraan na lumaki ang kita natin. So ang input natin ay organic. Medyo mahal din dahil mag-hire tayo ng mag-a-apply. May guys, may uod, ayan. Buhay pa. Pero hindi na to makakasira sa palay, hindi man to magkain ng palay, hindi armyworm. Dahon lang ang kanyang kakanin. Hindi man to armyworm. Kung armyworm, puputulin itong isang bunga ito at ihulog sa lupa. So hindi na to makaka-disturbo, makaka-damage. Isa sa paraan natin na lumaki ang kita natin yung pag-a-apply natin ng organic na mga inputs. Lilit ang gasto at saka safety tayo na nag-a-apply at kumakain sa ating produkto. Itong dito ay to guys, replanting. So medyo huli ito sa harbisan. Medyo mahuli ito. Ang gagawin natin ito ay gagawin nating binhi. Ipanghuli natin sa pag-ani at gawin nating binhi sa susunod na cropping. Maganda ang binhi pag tayo ang nag-produce. Dahil na laman natin kung ano ang karakteristik ng palay na ating tinatanim at hindi ba nagkasakit. So, alam natin ang kanyang history. Kailangan talaga na tayo ang mag-produce. Maganda sana kung may dryer tayo upang sa NEP natin ibenta. Pero kaso wala naman tayong dryer. So papunta tayo sa mga local buyer natin dito. So maliit-liit, medyo mababa ang presyo. Pero madali lang man ang transaksyon din. Okay. Lapit-lapit na to guys. Ayan. May laman na. Ayan. At mag-imbak tayo ng sarili nating pagkain nitong ating produkto. Yung nakaraang harvest ay nakapag-imbak tayo ng 70 bags at bago lang naubos, hindi naabutan ng harvest, naubos na lahat ang ating pondo, ang in-imbak natin na pagkain. So sa ngayon ay mag-imbak na naman tayo ulit dahil sigurado tayo na ang ating kinakain ay organic, ating produkto, at safety ang ating pamilya na kumakain. Ito yung kasali ng ating replanted na mga portion. Yan. Sali natin to sa ating pangbinhi. Wala tayong nakitang rice bag. Salamat tayo dahil walang mga piyangaw. Ito na edad ng palay ay ang piyangaw nito. Ito ang kanilang gusto sa ganitong edad. Buti na lang wala sa ating pag-apply ng insect repellent. So dahil na ito, ipapadrina natin ang tubig. May tubig to.
Ipapadri natin upang hindi na siya ang tubig. Ipapadri natin, baka madapa sa hangin at may tubig, humababad ang butil sa tubig. Kailangan ipadri na natin. Kailangan sa palayan hands-on tayo, guys. Hands-on talaga tayo. Dahil kung iasa natin sa iba talaga pag tayo ang monitor at saka mag-a-apply din. Tayo mismo ang mag-a-apply. Ito, padrin natin. Baka sa hangin itong palay. Baka madapa, simba ko lang, walang tubig. Iba talaga pag tayo mismo ang may-ari, ang nagtatrabaho. Pulido ang pagkatrabaho. Ito, kasali ito sa ating puna, replant. Ating gagawing pangbinhi. Yan, hindi pa nagbubunga. Pulido ang trabaho sa may-ari. Iba sa hina-hire natin. Thank you for watching. God bless sa lahat and happy farming.